Maraming tao ang naaakit sa Venus dahil ito ay isa sa pinakamalapit na planeta sa ating mundo at madalas na tinatawag na kambal ng Earth. Sa kabila ng kanyang kagandahan at misteryo, mahalagang malaman kung bakit hindi ito maaaring tirhan ng mga tao. Ang pag-unawa sa mga hadlang ng Venus ay nagbibigay liwanag sa mga limitasyon ng ating teknolohiya at kaalaman sa kalawakan. Bukod dito, tumutulong ito sa atin na mas mapahalagahan ang natatanging katangian ng ating sariling planeta. Sa pagsusuri ng Venus, natututo tayo tungkol sa mga panganib at hamon ng pamumuhay sa labas ng Earth. Ito rin ay nagbubukas ng mga tanong kung paano tayo makakahanap ng mga alternatibong tirahan sa hinaharap. Sa kabuuan, ang pag-aaral ng Venus ay mahalaga sa patuloy na pag-usisa ng sangkatauhan tungkol sa kalawakan. Sa planetang Venus, ang init ay hindi pangkaraniwan. Ang karaniwang temperatura dito ay higit sa 460 degrees Celsius, na mas mataas pa kaysa sa karaniwang oven na ginagamit sa pagluluto. Sa ganitong antas ng init, kahit ang lid ay natutunaw, nagpapakita kung gaano katindi ang kondisyon sa ibabaw ng Venus. Ang matinding init na ito ay dulot ng makapal na atmosfera na puno ng carbon dioxide na nagdudulot ng malakas na greenhouse effect. Dahil dito, imposibleng mabuhay ang tao o anumang kilalang organismo sa naturang planeta. Ang Venus ay tunay na halimbawa ng isang mundo na nilamon ng init at presyon. Ang Venus ay may kakaibang katangian dahil sa napakakapal nitong atmosfera. Halos puro carbon dioxide ang bumubuo rito na siyang dahilan kung bakit napakatindi ng greenhouse effect sa planetang ito. Dahil dito, ang init mula sa araw ay nakakulong sa loob ng Venus, kaya't ang temperatura sa ibabaw nito ay mas mainit pa kaysa sa Mercury, kahit mas malayo ito sa araw. Ang makapal na ulap ng Venus ay nagiging hadlang din sa pagpasok ng liwanag, kaya't madilim at mainit ang kapaligiran. Ang ganitong kondisyon ay nagpapakita kung gaano kaiba ang Venus kumpara sa ibang planeta sa ating solar system. Ang Venus ay kilala sa kanyang makapal at nakalalasong ulap na binubuo ng sulfuric acid. Ang mga ulap na ito ay napakadelikado at hindi maaaring suportahan ang anumang uri ng buhay na tulad ng sa Earth. Bukod sa matinding init, ang chemical na komposisyon ng atmosfera ng Venus ay nagdudulot ng matinding panganib sa mga makakalapit dito. Ang sulfuric acid ay maaaring sumira sa balat, mata at baga ng anumang organismo. Dahil dito, ang Venus ay nananatiling isa sa mga pinakahindi maabot at mapanganib na planeta sa ating solar system. Ang pag-aaral sa ulap ng Venus ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga kondisyon na hindi angkop sa buhay. Ang Venus ay kilala sa matinding presyon sa ibabaw nito na umaabot ng halos 92 beses na mas mataas kumpara sa presyon sa Earth. Kung iisipin, ito ay katumbas ng paglalakad sa ilalim ng 900 metro ng tubig. Sa ganitong kalagayan, ang anumang kagamitan o sasakyang pangkalawakan ay kailangang magtaglay ng matibay na disenyo upang makayanan ang matinding puwersa. Ang ganitong presyon ay nagdudulot ng malaking hamon sa mga siyentipikong nag-aaral ng Venus. Dahil dito, kakaunti lamang ang mga misyon na matagumpay na nakalapag at nakapagpadala ng datos mula sa ibabaw ng planetang ito. Ang matinding presyon ay isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling misteryoso ang Venus sa kabila ng ating pagsisikap na tuklasin ito. Ang Venus ay kilala sa kawalan ng tubig, isang mahalagang sangkap para sa pag-usbong at pagpapanatili ng buhay. Sa kabila ng laki at lapit nito sa Earth, hindi ito nagtataglay ng mga karagatan, ilog, o kahit na mga ulap ng tubig. Ang matinding init at presyon sa ibabaw ng Venus ay nagdudulot ng mabilis na pagsingaw ng anumang likidong tubig. Dahil dito, nagiging imposible ang pagbuo ng mga anyo ng buhay na nakadepende sa tubig. Ang kondisyong ito ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi angkop ang Venus para sa paninirahan ng tao. Ang Venus ay may kakaibang atmosfera na halos walang oxygen. Dahil dito, imposibleng makahinga ang tao sa naturang planeta. Ang kakulangan ng oxygen ay nagdudulot ng matinding panganib sa sinumang magtatangkang tumira o maglakbay doon. Hindi sapat ang anumang karaniwang kagamitan upang mapanatili ang buhay ng tao sa ganitong kalagayan.
Kinakailangan ang espesyal na teknolohiya upang makagawa ng artipisyal na hangin na may tamang dami ng oxygen. Sa kasalukuyan, nananatiling hamon ang paggalugad sa Venus dahil sa ganitong kondisyon. Ang Venus ay may manipis na magnetic field, kaya hindi nito nagagawang harangin ang matinding solar at cosmic radiation na tumatama sa planeta. Dahil dito, ang ibabaw ng Venus ay nalalantad sa mga mapanganib na enerhiya mula sa araw at kalawakan. Ang ganitong kondisyon ay nagdudulot ng malaking hamon para sa anumang uri ng buhay o teknolohiya na maaring mapunta roon. Bukod pa rito, ang mataas na antas ng radiation ay maaaring magdulot ng mabilis na pagkasira ng mga kagamitan. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit mahirap pag-aralan at galugarin ang Venus kumpara sa ibang planeta. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy pa rin ang mga siyentipikong nagsasaliksik upang mas maunawaan ang mga epekto ng radiation sa planetang ito. Ang Venus ay kilala sa halos kawalan ng magnetic field na mahalaga sana sa pagprotekta ng planeta laban sa mapanganib na radiation mula sa kalawakan. Dahil dito, ang ibabaw ng Venus ay direktang naaabot ng solar wind at iba pang uri ng radiation. Ang kawalan ng proteksyon ay nagdudulot ng mabilis na pagkawala ng ilang bahagi ng atmosfera at nagiging hadlang din ito sa posibilidad ng buhay. Sa kaibahan, ang Earth ay may malakas na magnetic field na nagsisilbing panangga laban sa mga ganitong panganib. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit napakahirap mabuhay sa Venus at kung bakit kakaiba ang kondisyon nito kumpara sa ating planeta. Sa planetang Venus, kakaiba ang takbo ng oras. Isang araw dito ay mas mahaba pa kaysa sa isang taon. Ibig sabihin, mas matagal ang pag-ikot ng Venus sa sarili nitong axis kaysa sa pag-ikot nito sa paligid ng araw. Dahil dito, nagkakaroon ng matinding pagbabago sa temperatura sa ibabaw ng planeta. Ang matagal na araw ay nagdudulot ng matinding init, habang ang mahabang gabi ay nagpapababa ng temperatura. Ang ganitong kondisyon ay nagpapahirap sa anumang anyo ng buhay na umangkop sa Venus. Bukod pa rito, ang makapal na atmosfera ng Venus ay lalo pang nagpapalala sa mga temperature swings na ito. Ang Venus ay kilala sa matinding mga bagyo at hangin na umaabot ng bilis hanggang 360 km bawat oras. Dahil sa makapal nitong atmosfera, ang mga hangin ay patuloy na umiikot sa planeta, nagdudulot ng walang tigil na unos. Ang ganitong kalagayan ay nagiging dahilan kung bakit napakahirap pag-aralan o bisitahin ang Venus. Sa kabila ng matinding init, ang lakas ng hangin dito ay mas matindi pa kaysa sa mga bagyong nararanasan sa Earth. Ang mga bagyong ito ay bahagi ng kakaibang mundo ng Venus na puno ng panganib at misteryo. Ang acid rain sa Venus ay isang kakaibang phenomenon na hindi natin karaniwang nararanasan dito sa Earth. Bagamat hindi ito bumabagsak sa mismong lupa ng planeta, nananatili itong napakadelikado. Ang mga chemical na bumubuo sa acid rain ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa anumang kagamitan na gagamitin sa paggalugad. Kung sakaling may buhay na tumira roon, malalagay sila sa panganib dahil sa matinding asido sa atmosfera. Dahil dito, malaking hamon ang pagbuo ng teknolohiya na makakatagal sa ganitong kalagayan. Ang pag-unawa sa acid rain ng Venus ay mahalaga upang mapaghandaan ang mga posibleng misyon sa hinaharap. Isa sa pinakamalaking hamon sa Venus ay ang kakulangan ng pagkain. Dahil walang likas na mapagkukunan ng pagkain sa planetang ito, imposibleng umasa sa lokal na agrikultura o pangangaso. Ang matinding init, mataas na presyon, at nakalalasong atmosfera ay pumipigil sa anumang uri ng halaman o hayop na mabuhay. Dahil dito, kailangang magdala ng sapat na supply mula sa daigdig o maghanap ng alternatibong paraan ng produksyon tulad ng hydroponics or artificial food synthesis. Ang pagtiyak sa tuloy-tuloy na pagkain ay magiging critical para sa sinumang magtatangkang tumira o magmisyon sa Venus. Ang ibabaw ng Venus ay isang mapanganib na lugar sapagkat ito ay binubuo ng maraming bulkan at malalawak na lava plains. Dahil dito, ang lupa ay hindi matatag at palaging nagbabago. Ang mga pagputok ng bulkan at pagdaloy ng lava ay maaaring magdulot ng malalaking pinsala sa anumang istrukturang itatayo rito. Bukod pa rito, ang init at presyon mula sa mga aktibidad na ito ay nagpapahirap sa pagbuo ng matibay na mga gusali.
Sa ganitong kalagayan, ang paggalugad o pananatili sa Venus ay nangangailangan ng masusing pag-aaral at matinding paghahanda. Ang mga inhinyero at siyentipiko ay patuloy na naghahanap ng mga solusyon upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng hindi matatag na lupa ng planetang ito. Ang Venus ay nagpapakita ng matinding seismic activity na kinabibilangan ng aktibong bulkanismo at mga pagyanig ng lupa. Batay sa mga observation, may ebidensya na patuloy ang pagputok ng mga bulkan sa ibabaw ng planeta. Ang mga lindol na naitala ay nagpapahiwatig na ang ilalim ng Venus ay buhay at gumagalaw. Dahil dito, nabubuo ang mga bagong anyong lupa at nagbabago ang itsura ng planeta sa paglipas ng panahon. Ang ganitong aktibidad ay nagpapakita na hindi tahimik ang Venus, bagkus ito ay isang dinamikong mundo na patuloy na nagbabago. Sa kapaligirang ito, walang likas na panangga laban sa mapanganib na ultraviolet rays. Hindi tulad ng ating mundo na may ozone layer, dito ay lantad ang lahat sa direktang sikat ng araw. Ang kawalan ng proteksyon ay nagdudulot ng matinding panganib sa anumang buhay na maaaring narito. Ang ultraviolet rays ay maaaring magdulot ng pinsala sa balat, mata at maging sa mga estrukturang kemikal ng mga organismo. Dahil dito, kinakailangan ang espesyal na kagamitan o teknolohiya upang maprotektahan ang sarili. Ang simpleng paglabas ay maaaring magdulot ng seryosong epekto sa kalusugan. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng ozone layer sa ating planeta. Sa isang lugar na salat sa likas na yaman, nagiging hamon ang pagtatayo ng tirahan at ang mismong pag-survive. Walang kahoy, bato o kahit anong materyales na maaaring gamitin para sa simpleng kubo o silungan. Dahil dito, napipilitan ang mga tao na maghanap ng alternatibong paraan upang maprotektahan ang kanilang sarili laban sa init, ulan at iba pang panganib. Ang kakulangan ng resources ay nagdudulot ng matinding limitasyon sa kakayahan ng komunidad na umunlad. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang pagkamalikhain at pagtutulungan upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok ng kapaligiran. Ang gravity sa Venus ay mas mataas ng kaunti kumpara sa Mars. Dahil dito, maaaring magkaroon ng mas malaking epekto ang Venus sa kalusugan ng tao, lalo na sa mga buto at kalamnan. Sa mas matinding gravity, mas mahirap para sa katawan na mag-adjust at posibleng magdulot ito ng pagkapagod o iba pang pisikal na hamon. Sa kabilang banda, ang mas mababang gravity ng Mars ay maaaring magresulta sa mas mabilis na pagkawala ng bone density. Mahalaga ang pag-unawa sa mga pagkakaibang ito upang mapaghandaan ang mga posibleng epekto sa kalusugan ng mga astronaut. Ang tamang paghahanda at teknolohiya ay kinakailangan upang mapanatili ang kalusugan sa alinmang planeta. Ang Venus ay matatagpuan sa napakalayong distansya mula sa Earth, kaya't nagiging hamon ang mabilis na komunikasyon sa pagitan ng dalawang planeta. Dahil dito, ang pagpapadala ng mensahe o impormasyon ay nangangailangan ng mas mahabang oras at mas sopistikadong teknolohiya. Bukod pa rito, ang transportasyon patungo sa Venus ay hindi rin madali sapagkat kailangan ng matinding paghahanda at mas advanced na sasakyang pangkalawakan. Ang mga limitasyong ito ay nagdudulot ng malaking balakid sa paggalugad at posibleng kolonisasyon ng Venus. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy pa rin ang pagsasaliksik upang mapabuti ang mga paraan ng komunikasyon at transportasyon sa hinaharap. Sa kabuuan, maraming hadlang ang pumipigil sa posibilidad ng pamumuhay ng tao sa Venus. Napakataas ng temperatura rito, umaabot sa antas na natutunaw ang bakal, at ang atmosfera ay binubuo ng makapal na carbon dioxide na may lasong sulfuric acid. Bukod dito, napakalakas ng presyon sa ibabaw ng planeta na maaaring magdulot ng agarang pinsala sa katawan ng tao. Dahil sa mga kondisyong ito, hindi sapat ang teknolohiya natin upang mapanatili ang buhay doon. Gayunpaman, mahalaga ang patuloy na pag-aaral sa Venus at iba pang planeta upang mas maunawaan natin ang kalikasan ng ating solar system. Sa ganitong paraan, napapalawak natin ang ating kaalaman at paghahanda para sa hinaharap ng sangkatauhan.